ka na? Oo, ikaw ba? Bibili ka pa lang? Ha? Bibili ka pa lang? Let's? Ako eh. Bibili ka na? Sure? Ha? Sure ka na? Saan? Osmo? Oo naman! Talaga? Oo nga! Baka nabi mo, nabudol kita eh. Ito yung sign. 24 pa rin talaga ako. Pagkatapos mo pabiling 35, sasabihin mo yung 24 ka pa rin talaga. Bayad na eh. Audio-wise, I am impressed. Though, kailangan mag-refrain from holding it like this kasi sobrang wide pa niya. So, dapat dito ako sa kabilang side. Lakad tayo ngayon. Mamaya na intro. Bibili ka na? Oo, ikaw ba? Bibili ka pa lang? Ha? Bibili ka pa lang? Let's? Ako eh. Bibili ka na? Sure? Ha? Sure ka na? Saan? Osmo? Oo naman! Talaga? Oo nga! Baka nabi mo, nabudol kita eh. Ito yung sign. Ito na yung sign. Ito yung sign, pareho tayo ngayon. Kaya nga eh, nabudol mo din ako eh. Sa kasalukuyang kamusta kayo Martians? Welcome back sa 365. Pasensya ka na, madumi yung kotse as always. May Gulang. baby kasi. Ito yung napaka-random, may chinelos ng baby sa loob. So lang ang mission namin today. May bibilin siya, may bibilin din ako. Tignan natin kung mabibili natin yung dapat Nadagdagan bilhin. na. Ha? Nadagdagan. Yung alin? Toy-Con. Oo nga pala, bigla ang Toy-Con tayo. Patay ako sa kapatid ko. Sa DJI ba mismo ako sa Henry? Isa pala bibila natin. Ayun nga, feeling ko rin dito tayo makakabili. So bibili ka ng 35 1.4. So bibili ako Action 5. Kadikit lang sila oh. Pero ano nga ata to, normal version eh, Mito combo. Combo yung... pa rin talaga ako. Pagkatapos mo pabiling 35, sasabihin mo yung 24 ka pa rin talaga. Bayad na eh. Bayad ba na? Sige, kukuha na rin ako ng action. Balikan natin yung action ko nila. Budol eh. Hindi, itong 24 to 50 okay din pala siya. Na zoom lens. Ang liit kasi. Feeling ko talaga eh, nagpaging problem ko mabigat yung mga lente ko. Ito talaga 7C2. Ay, 7C2. Video ko lang to. Achievement ko po sa buong buhay ko. Sige. Drop ang video mo. Sige, go. Achievement ko sa buong buhay ko makabili na. Binudol na kasi ako dito. Binudol. Hindi ako nagastos ng ganito kamahal sa isang lens. Okay sir, sige pa. Hindi, pinakita ko sa girlfriend ko. Sabi niya, ano binili mo? Babae ka? Hindi, Yun binili ng lang. lens. Bumili ng lens. Ito yung kit lens. Tingnan mo. No? 28 to 60. Okay. Bro, wala tatanong pa ako. Kabibili ko na lens, tatanong ulit ako ito. Ito, tanongan ko ng mga camera. Guys, kung may tanong kayo sa camera, this is the guy you're looking for. Bro, best zoom lens. Na, syempre. 2470. Open na natin sir. Ay, sure. Yun. Bumili na po siya. 35 1.4. GM. 35 1.4 JM. Mahal. Pero worth it to, no? Worth it yan. Parang Bro, trip. back sa zoom lens. Yung hindi naman Sony, kamahal-mahal Sony, pare. 28 yan. Sigma. Tama. Parang ano, typical Filipino vlogger oh.
Yun yung pinaka-common na tinatanong sa akin kung magandang ZBE ito. 10? Ay, 10 ba? Ay, yung ZV1. ZB1? Saan may 1? Ayun, nakita ko eh. Elevator vlogging, ZV1. Typical din. Ang gusto ng girlfriend ko, eto, pero yung white version. Ay, ito ba? Ito? Ito alam ko okay to. Alam ko okay to, pero bibilang mo pa siya ng wide lens converter ulit. Okay lang ba? GM Next 5 years pa rin. 1635 Mark II 2.8. Ito na yung 16. Sabi, bitin ako sa 16. Sobrang tight ng 16. Parang hindi ko ma-appreciate masyado. Saktuan lang. Na bilog. Mm. Pare, bilog na bilog. Ayun lang, nag-struggle siya sa pag-focus dito. Bro. The close focusing distance, tansyahin mo lang. Ang close focusing distance niya ay 67mm filter thread. Ang kanyang close focusing distance. Sobrang linis. May tumataas na itim-itim eh. Hindi, 640 ISO mo. Ayan, okay Oh, na. ayan. Ilan nakailan ka? Ay, gagi po. Lapit mo masyado, yun, no, di ba? Creamy! Na-adjust mo na ba ng fast? Ay, hindi. Ako pala nag-set niya. Na-adjust na. Na-adjust na ba? Set na yan. Set na yan. Pero wala akong alam sa camera, no? Talagang ikaw lang dito eh. Creamy, pare. To, pwede na tayo mag-shoot mamaya sa Viva Max. Joke lang po yun. Kasi, ang ganda pre. Tsaka magaan. Magaan. I mean, worth it. Worth Worth it. Hindi ako makakatulog nito bro. Baka adventure na agad bukas. Adventure na po. Worth it bro. Pag nakita nilang ito yung gamit ko sa camera, mag-iisip sila na ano parang professional yan. Hindi, ano yan. Matic yan. Ay, pucha. Naka-G-Master siya. Ano, professional gago, parang ganun. Medyo. Professional gago, may umaangat na itim sa camera niya, hindi niya maayos. Taas ng shutter niya. Tapos sa indoor, taas ng shutter. Imbis na ISO ang mataas. Yun talaga problema ko bro eh. Alin? Wala bang manual na ano lang. Hindi siya, ano ka aperture priority. Hindi ko pa kasi alam paano eh. Ayan mo. Ang linaw. Windang siya guys sa 35. Pang. Diba? Kita mo yung boka sa likod niya. Hindi, tsaka ano yan. Ang tinitignan mo ngayon, pure sharpness ng G-Master plus yung A7S3. Tapos ang exposure mo pa, mali. Mali. Paano ba lalaman? Hindi, sobra lang. Yung balat mo, putihan mo pa ang taas ng shutter mo. Kita mo, lumilinya ko. Paano ba? Ha? Hindi, ganito lang oh. Touchscreen yan, sir. Ay ano yan? Shutter speed? Kailangan ko taas yung shutter speed pala. Hindi, baba mo. Kasi ang taas masyado kaya gumaganon. Ganun ba yun? Nahuhuli na ng shutter yung mga LED na ilaw sa likod. Alam doon, binabago pala yun. Akala ko yung exposure lang, pati yung ISO. Yung ISO mo okay na. 640. Ayan, plus 2 tama exposure mo. Babagoy ko yun. Ay, Dami din. Tsaka pwede mo ata i-program to. Or ito. Programmable ata yan. Ang alam ko. Hindi ko pa natatry. Aperture yan ha, pag nagalaw mo. pero bro, hindi ko na yata tatanggalin pa. Ako bumili ng list ngayon. Sige, tara. Tara, kunin ko na rin yung action. Doon na rin, hindi sa GS. Oo, dito kanina yung huli natin pinuntahan. Kunin, kasi may libreng card eh. Salang sa dami. Pang-scuba ba o pang-snorkeling lang? Oo. Ayun, Day. Buka na ng GM. Hindi naman. Grabe guys, tignan nyo. Compartment. 35mm na Samyang. May ganito pala dito Porket ba naka-team ka na ng GM lens, ginaganyan mo na lang yung Samyang mo? Ganun talaga ako. Hindi ako camera guy talaga eh. Ano lang ako? Nagpo-produce lang kaya wala akong alam sa kahit anong ano. Hindi ko Parang daily essential lang to na wala lang, okay. Parang ganun. kasama ng mga mount yan. Yun, tapos yun lang eh. Wala guys, alam nyo na, ito na nga. Pang. Ultimate photon. Magagawa ko na yung comparison na, well, maraming gumagawa pero Pinoy comparison wala pang siya. Sa bagay. And kung ikaw naman magko-compare, I think they should take the advice. Gagawin ko sobrang raw na comparison side by side para swabe. Ito pa rin talaga oh. 10mm pa rin talaga pang vlog.
Pero, Pero kasi yung kanina, tinesting ko nga yung 16 to 35 GM Mark II Mark II yun Magaan, okay, pero nung tinry ko, sobrang tight. 16, 10 millimeters pa worth the din. price ba siya? For I 139,000. don't think so. Putya, 130, biglang I don't think so na ako kagad, bro. Parang, depende kasi sa vlog style ng magiging vlogger yan eh. Pwede nga sa bagay. I mean, sa 139,000, pwede ka na makabili ng zoom lens na talagang... Sa 139, pwede kang makabili ng second hand na A7C2. Tapos Sigma 10 to 18, 2.8 na second hand din, 36k lang. Ka na dun. Oo, vlog setup ka na nun. Pero yung bibili ka ng pure 139k na, kung siguro money is not the problem. Sa bagay. Ano ba yung niya, aperture? 2.8. I mean, nagmamatter. Sa Canon meron. Alam ko merong Sigma 50 to 100 1.8. Oh, shit. Hindi ko sure eh. For sure 100k plus yun. Tsaka ang laki nun. Sa bagay. Pero ang kagandahan ngayon, meron nang lumalabas si Sony na 28 to 70 f2. Hindi siya 2.8. Tapos yung bago nito lang nakita ko 50 to 150 f2 din. Oo, okay siya. Oo, nag-expect ko. Thank you, bro. Ingat. Sa pagsama. Thank you din. Enjoy your new camera, bro. Ingat, ingat. Okay. This is it. We finally done it. I finally have something to compare, or the main thing to compare sa DJI Osmo Pocket 3 na for sure I'm selling. Well, one of the main goals today was to actually samahan si JM bumili ng G Master 35 at tignan ko kung ano yung mga magagandang deals ng Osmo Action 5 today. So, eto na nga. Ang maganda, binili ko siya doon sa store sa Urban Giz. Meron siyang libreng SD card, which is a really good deal. And finally, the DJI Osmo Action 5 Pro. Honestly, ang dami kong ikukwento about sa experience ko sa Osmo Pocket because of the hype. I got really super hyped with it. Quality-wise, it's good, it's there, but in the long run, in the span of, binili ko to noong October 16, I think, October, November, December, January, February, March, April, May, June. In the span of 9 months of using it, I have a few personal gripes. But syempre, unbox muna natin ang ating bagong katunggali na, yun, unboxing mode.
Okay, so marami parang kailangan kalikutin. Well, not bad naman kasi eto tulad nito, gamit ko siya ng walang microphone. I mean, gamit ko siya ng pure raw na 4K Rocksteady Plus. Tapos pwede pala ako mag-zoom kung gusto ko. Ang di ko kasi masyado ma-appreciate sa ngayon, naka-square yung preview dito. So, alam mo, gusto ko sana makita yung wideness niya. Hindi ko lang alam kung paano, but we're gonna figure it out. So far, gusto ko i-preview yung footage ngayon na. Pero ito yung... Uy, yung ganda. Partida madilim dito kasi nakasetup ako ng ilaw. May ilaw ako dyan. May ilaw ako dito. Pag tinignan ko siya dito behind the camera, ang linaw niya. Ito yung gamit natin today. Sample test. So, kunwari, BTS. Bakit parang sobrang linaw niya? Oh my goodness. So, binili ko po. Ang binili ko sa kanya is yung creator combo niya. Tapos, ito na lang. Uy, magnetic mount. Iba. Iba ang magnetic mount, man. Ayun, tapos pwede ko ganito kasi, for example, pwede natin i-test sa labas. Uy, sobrang, grabe na. Sobrang lawak. Teka lang. Not bad. Not bad. Okay. Tapos, wala lang siyang kasamang stand. Like, tripod na legs na ganito. Which I think should have had. Though kasi ginagamit to for, alam mo yun, action type shit. Tulad nito, uy, ang ganda man. Hindi ko talaga masabi sa ngayon. Gusto ko na i-preview yung footage. Tignan natin kung kamusta naman ang quality niya. Kasi hinipe sa akin to eh. So, probably naman kasi talaga I'm going to be selling the Osmo Pocket 3. All because I have a few gripes with it. Meron akong mga personal na ano sa kanya, na alam mo yun, na bakit medyo hindi ko siya type. Try natin pala nakakonect tong mic. Try natin. Titignan ko kung paano. Wait lang, cut ko muna ulit. Oh, snap. Solid. So, nakonect ko na siya. And, just like the Osmo Pocket 3, pwede kong mag-roll pag ito pinindot ko. So, tulad niyan, steady naman siya kasi tignan mo, lalakad. Naka-rock steady. Tsaka, ano kasi talaga, may personal gripes ako sa Osmo Pocket 3 sa susunod natin yung pag-uusapan. Ito, honestly, first impressions, parang hindi ako nanganganib gamitin siya. Medyo, alam mo, kasi pang balagbagan kasi to. Kasi nga action camera to. So, talagang solid to. Ako lang nagsasabi sa inyo. Tulad niyan, for example, BTS tayo guys. O, pang. Naka-BTS tayo. Hindi naman natin, ewan ko kung upgrade or downgrade na ito yung ginawa nating behind the scenes camera. Kasi meron naman tayong 360. Si 360 hindi natin ibebenta. Pero nandun ako sa decision making process na, yun o. Grabe. Nandun ako sa decision making process na ibebenta ko ba si Osmo kasi mas maganda to. Kasi honestly, kung ako tatanungin tulad niya, naka-on yung mic. So, G ako dito sa mic. Ito na, bibenta ko na tong Osmo talaga. Solid yun. Na-hype kasi talaga, na-overhype si Osmo Pocket 3. Sa totoo lang. Pero, sige na nga, dito ko nang sasabihin para mababad natin yung footage. Medyo hindi pa kasi siya full bat eh. Medyo low bat eh. Ay, hindi ko pa pala nalalagay yung case. So, may case pa tayong ilalagay. Papakita ko yung dito. Wait lang. Cut muna tayo. For my unboxing video, syempre may unboxing tayo. Cut muna. Okay, so ito na nga. Tapos na ako sa unboxing. Oh my God. I can't deny. I'm honestly impressed. Kasi yung wideness, as a daily vlogger, one of the most important things is actually vlogging with a wide lens. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nung tinaray ko yung G Master 16-35, it's not an ideal vlog lens. It's more of a professional lens. Perfect for real estate, perfect for other stuff. But right now, the perfect vlogging lens for me is the Laowa 10mm f 2.8. It's so perfect for vlogging, honestly. Like, right now, ito yung first gripe ko with the Osmo Pocket 3. Hindi ko siya ma-appreciate sa wideness when it comes to vlogging. For me, the wider, the better when it comes to vlogging. Kasi you're vlogging not just your face, you're vlogging
yung mismong lugar, kung anong ganap, multiple, groups of people. But as well as, yun nga, iba ang vlogging nito, iba ang vlogging capability nito. Tsaka iba yung pwede kong mga gawin na shots dito sa Action 5 dahil it's small, compact. Ayoko kayong i-hype pero parang hindi ako nagsisisi. Nakinuha ko yung Osmo Pocket. Hindi naman nagsisisi. Yun nga lang talaga, after 9 months of using it, it's my go-to behind-the-scenes camera. I've vlogged with it as well. But I don't see myself really holding it like this most of the time. It feels really less. Ewan ko kung anong klaseng less yung ibig sabihin ko. Pero sobrang kasi, lalo na tong screen, kailangan maingat ka. And luckily, for using it for 9 months, hindi ko siya nabarag, hindi ko siya nasira. Ang dami ko nakikitang issues na nasira daw, etc. Pero hindi naman, maganda naman siya. It's a good beginner camera. It's not my first, but as per my first impressions with it, it's good, it's nice, especially yung kasamang microphone. But right now, itong Osmo Action 5 Pro, with proper lighting, hindi ko alam kung ano exposure right now, 4K 30, rock steady, using linear wide lens mode. Di ako masyado nag-wide kasi parang fisheye ata yung effect. I kinda like it. It's not bad. Kita ko yung frame dito sa harapan. Ayan, di ba? Pwede ko siya i-reels. Oh, OMG. Oh my. Kasi sa Osmo, si Osmo kasi, alam mo, magda-dive in tayo much more further sa next video natin. Straight comparison between these two cameras right here. Teka lang, lipat tayo sa S3 para medyo mas ma-explain ko. Okay, so Martian, straight out of the box. Next video, kukumpara natin si Osmo Pocket 3 and of course, si Osmo Action 5. Right now, ina-update ko yung firmware niya, which is normal. Honestly, first impressions, wow, like, damn, 10-bit 4K in a small camera like this. Way back then kasi, ano ba to? Way back then kasi, yung gamit ko nung time na nagbike ako before, diba? Bike vlogs. Ang pinahiram sa akin ni Sammy. Shoutout sa'yo, Sammy, kung mapadaan ka man sa channel ko, shoutout. Sending you nothing but blessing and abundance and more love to you, alam mo yan. Nasa iyo ang puso ko. Pinahiram ako ni Sammy before ng gulo. Kailangan ko mag-ayos. Pinahiram niya ako ng Osmo Action din ata. Wait lang, i-double check ko para sa inyo. Titignan natin yung bike vlog. Ang tagal na nun guys, pero titignan natin. Nakain. Lagi ko mga mamay. Di pa ako nakain, gutom na ako. So, ang gamit ko dati sa bike vlog, I think, tignan natin tagal na panahon na pala ng bike vlogs. So, yun nga guys, hindi ko alam honestly kung anong camera yun. Basta ang alam ko parang Action din yun parang Action 2 ata. Big shoutout sa Sammy, kung alam mo lang namimiss kita. And kung may time ka sa akin, why not? We can hang out, still adventure, alam mo yan. And yun, ano nga pala? Yun nga, ito na nga tayo, first impression, ang lupit. Happy kid. Pero, I'm mostly there sa point na ibibenta ko talaga yung Osmo Pocket 3. Titignan lang natin kung saan magiging komportable si Trixie. Pero kasi parang, durability wise talaga, and that's why I'm selling it, because durability wise, ayoko siyang, kailangan ko pala bilan ng screen protector. To, sabi ni JM, kailangan ko daw lagyan ng protector. Tsaka naka-ND. Ganda ha, no? Ganda, no? May isa na lang ako nakalimutang gawin dito pala. B-roll muna tayo. And then check natin yung footage. Hey! Diyan ka pala, sample oh! Uy!
Okay, honestly, ni-review ko na. Audio-wise, I am impressed. Though, kailangan ko mag-refrain from holding it like this kasi sobrang wide pala niya. So, dapat dito ako sa kabilang side. Syempre, the first thing about using pocket cameras like this, especially Osmo, yung mga gato, Osmo Pocket 3 mini cameras, the main goal is dapat lagi kang may ilaw. Dapat lagi kang, alam mo yun, katulad nito, yan, may ilaw. Pwede kang gumamit ng ilaw na ganito. Pwede ka rin naman mag-window light. Sample, window light. O, diba? Kailangan natin magpagupit. What if, dito na rin sa part ng video na to, or sa part ng vlog na to, punta tayo SM, pagupit tayo, dalhin natin yung Action 5, ito lang bit natin, kasi sinasabi ni JM, di raw ako masisita ng guard. Tignan natin kung talaga bang hindi ako masisita. Punta tayo ng mall. Wala ka akong ganun. Pang, pagupit. Tapos time slap. Diba? Napansin ko rin sa kanya na yung ilalim na part is magnetic. So, yeah, I think we could do a lot of stuff with it. Yun nga lang, kailangan ko ng 1/4 inch screw. Sabi ni DC. Big shoutout to DC. Ito na, nakakuha na ako ng Action 5. Kabit natin to. Ito to, tingnan natin. Kaya pala ang yayabang nyo ng mga naka-Osmo Action kayo, ang yayabang. Kasi nga naman maganda talaga. Not bad. And audio-wise talaga nung pinakinggan ko, I was like, okay. Ewan ko sa pinakinggan nyo, without the transmitter, itong DJI Mic 2 versus yung onboard na mic straight out of camera, 4K 30, 10-bit, hindi HLG, hindi D-Log. I'm impressed. Honestly, though itong distance na tayo ko kung kamusta yung audio, but I am really impressed. Grabe. Pero gusto ko siyang, well, pwede to. This could work. This could work, honestly. Mag-work to, but ito, sample, twist pa natin. Kunwari, papansin ka sa event ng birthday ng pinsan mo o sino man, ikaw yung papansin na tsuhin, oh. Guys, selfie! Oh, di ba? Ang haba! That's what she said. Ang haba, man. Pwede. Pwede rin to maging parang mount ng behind the scenes camera. Yung talagang naka-screw in ng gano'n, no? Pwede rin to sa likod ng motor. Sa likod na sa labas, sa may sasakyan. Ganito kahaba, habang umaandar sa sasakyan, no? Nako, 360 ko, kabahan ka, isa ka pa. Kabahan ka talaga. Kasi, tulad ngayon, sinimulan natin sa creative shot na ganon. Meron pa ako naisip na creative shot eh. Aray ko! Sample, oh! Isa pa. Creative shot. Hey! Well, uy, magnetized to. Oh! Ayun pa. Na magnet dito. Gantong view. Oh. Solid. Okay, oh. Oh, pucha. Yun nga, nagmamagnet yung ilalim niya, man. Tatakot ako, guys. Lalo kong gaganahan mag-daily vlog nito. Ito na lang bit-bit ko. Napakadali ng buhay. Pero, syempre, S3 pa din. Pang-B-roll. Bakit ngayon ko lang nalaman tong Action 5? Pero kasi, ang dami ko siyang beses sana nagamit. Kahit pang travel, pang daldalan, ewan ko, magta-test pa tayo, syempre natural light. Sobrang andali niyang i-navigate. Kasi, si Osmo Pocket, pag hawak mong ganyan, hinahabol mo yung gimbal. Fudge, bro. Damn. Ano pa kayong pwedeng creative shot? Low light test. Ito madilim dito sa part na to. Dito lagi naka 12,000 ISO yung camera. So, basa ba? Grabe, guys! Ano to? Ba't ganito ang ganda? Ang ganda! Bakit ganun? Saka hindi nga siya hassle kasi nga kontrolado mo mismo yung camera. Hindi ka nag-aalala sa gimbal na pag gumanto ka, igaganon mo pa. Pag gumanto ka, igaganon mo pa. Yun yung para sa akin lang naman. Opinion ko to as
Siguro, tapos kita mo nga yung face mo directly. Kumpara siya sa screen ng, ewan ko talaga. Coming from an Osmo Pocket user for 9 months, A7S3 user, tapos Osmo Action 5, I'm terribly, honestly, 100%ly impressed. And nakatingin, para ako nakatingin sa salamin. Ewan ko kung halata ba na tumitingin ako sa salamin versus sa mukha ko. Pero, yeah, this could work. We could make it work. And si Trixie hindi siya mahihirapan na magtutok-tutok. Basta tutok tayo, iwan, tapos. I think ganun eh. Fudge. Tuloy tayo sa may ilaw. Exposure test. Not bad. Sample. Alam ko pwede pa dito eh. Pain lang. O diba? Tindi. Pakaliit talaga. Ang lapit naman ito. Parang webcam, oh. Pwede yata. Pwede nga gawing webcam to. I think pwede. Yun nga lang, wala na yung follow factor niya. Though, right now, hindi na, para sa akin, hindi selling point na magkaroon ka ng active track sa isang camera. Kasi, ano eh, ewan ko. Active track? But this is on a whole new level, to be honest. Okay, so guys, honestly, dito ko na muna tatapos itong vlog. Hindi ko napansin, sobrang tagal na pala. Sobrang super duper na hype ako. Today has been really a productive, spendful day. But, I'm really excited sa mga susunod na mangyari this week. Dahil gagamitin natin to the max. Compared dito, it's already, honestly right now, the Osmo Pocket 3 is listed on the marketplace, sa marketplace ko. For sale na po siya. Kasama na yung DJI mic, extended battery rather. Case CPL wide lens, tapos magnetic mount all for 32K. Pwede nyo ko PM sa Blue App, Marco Enrillo. Pwede rin namang negotiable naman yung price if kukunin agad. But ayun, honestly, ito na yung magiging behind the scenes camera natin. Grabe, mukha akong artista man. Oh, pero maganda kasi din. Itong screen sa harapan niya, ano siya, I mean ba, ako, film ko yung sarili ko. Pwede ko lang siyang atras ng ganyan. O, yun, tas may abang na ng reels. O, diba? Nakaabang ang reels. Anyways, yun nga. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, it's the month of June, Friday the 13th. We will stray away from all negativity, sending every positive affirmation sa lahat ng Martian na manonood ng video na to today. If you have any specific questions about the DJI Osmo Action 5 and the Osmo Pocket 3, comment down below para sa susunod na video na gagawin natin, yung direct comparison between two of these cameras side by side, raw. Nothing too much, but babad footage. I will also put a G Drive link ng raw files para ma-check out nyo if ever gusto nyo i-edit. So, yeah. I'll see you guys probably later on. I don't know, tomorrow. I'll see you guys. Peace out.